Sa inyo na yan, ICI na yan. Kasi, sa totoo lang, pagharap, hindi ho natin alam ang nangyayari. Ano ba mga pinag-uusapan? Ano ba? Wala ho tayong kaalam-alam. So definitely po, sa bandang huli, sa bandang dulo ho talaga dito, magkakaalaman tayo sa tibay ng kasong isasampa sa Office of the Ombudsman. Kasi nga po dito, may mga sangkot na mga opisyal daw ng pamahalaan. Kung gaano kataas yung aabutin nito, hindi pa rin po natin alam. Okay, bagamat ngayon pa lang, may mga nagsasabi na sandali lang, pag wala kaming, alam nyo na, pag hindi ho nadamay dito itong mga sinasabing proponents, incredible ang magiging kasuhan dito. Diyan nga po sa Concepcion 2, Marikina, tinatawag niyang manananggal yung isang super health center diyan. Ano po ba nangyari? O ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po ba completed ang nakalagay pero ang nakatayo pa lang puro parang mga sinasabi kasi nung taga Marikina LGU, phase 1 completed, yun lang daw po talaga ang naging parte nun. Ano po ba ang kwento dito? Opo, actually DJ, babalik tayo medyo konteksto. Pag tinignan natin sa saligang batas natin, ang lahat ng mga bayarin dapat nakikita yan sa General Appropriations Act. In fact, babasahin ko yung eksakto sa Tagalog, sa Section 29 ng Article 6 nakalagay, hindi dapat magbayad ng salapi mula sa kabangyaman maliban kung ito ay ayon sa laang guguling isinagawa sa pamamagitan ng batas. So, babalik tayo sa General Appropriations Act. Sa General Appropriations Act, ang makikita natin doon, yung entry para sa Concepcion Super Health Center ay nasa halagang 10 million para sa infrastructure at 2 million para sa equipment. Total of 12 million. Ito ay naka-align doon sa mga pag-aaral ng DOH. Alala ko, mas kabisado nga ni Manong Ted pa kaysa sa akin. Ngayon ko lang nakita yung notes eh. Yung small size na Super Health Center ay 6.5 million. Yung medium size ay 12 million. At yung large ay 15 million. So far, pareho yung mga numero, di ba? Ngayon, nung lumabas yung pinakaunang completion ko, no, I say quote-unquote completion kasi nagkakalituhan dyan sa completion eh. Sa isip namin mga doktor, pag sinabing kompleto, darating na lang kami at titingin na kami ng pasyente kasi completed na. Abay, meron palang mga termino na phases, no? Completed phase 1. At ang phase 1 dito ay yung nakita nga na mga bakal, yung mga steel rebars, yung pundasyon. Tapos nung tinanong namin, magkano yung pundasyon? Umabot na siya ng 21.5 or 21 million. Malayo doon sa nakalagay sa General Appropriations Act na 12 million na dapat kumpleto na medium-sized super health center. Okay. Kasi ang original budget daw po dyan, para nga dyan sinasabi, 11.5 million lang, naging 21.5 million. Informed po ba ang DOH sa naging pagbabago sa plano? So yan ang aming tinitingnan ngayon. No? Kasi remember, nangyari ito bago dumating si SecTed. This was around 2021, 2022, mga ganong panahon to. Or baka nga 2023 na eh. Nandun ako dun sa mismong inspection eh. Nakita namin yung tarpaulin ng COA nakalagay. Construction started December 2023. Construction quote-unquote completed, yung pala phase 1, April 2024. So, nagtanungan ngayon kami, no? At yun yung kasalukuyang status. Pinapabuksan namin lahat ng mga archive documents. Nasaan ba ito? At so far, yung aming nakikita, may mga requests for modification dun sa original plan. So malinaw talaga na yung plano talaga ay para sa medium health center na nasa halagang 12 million. Pero nanggaling na rin naman na wala kaming sinasabi nga na sisisihin, pero I'm just going by the statements, no. Sinabi ng ating mga Marikina officials na humihingi sila ng additional, no, sa dagdag pa dun sa 21 na 180 million. Oo, yung pong binabanggit ninyo na tinitignan nyo muna yung mga datos ngayon, nakakita kayo ng mga request for modification. So walang approval ito ng DOH, pero tinuloy nila dun sa mas mahal na Super Health Center, ganun po yun? Yan ang tinitignan pa namin, no? At kung may makita man kaming approvals, sabi nga nila, let the cards fall where they may. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung mga approvals. Kasi tinitignan pa namin because again, hindi naman pwedeng may lilitaw na remember, yung sinabi ko nang bumukas ng interview natin, walang pwedeng bayaran na hindi nasa batas. Dahil pag iba yung ginawa mo at hindi sa batas yun, may tawag doon. Di ako abogado, di ko alam. Sige po. Anyway, so doktor ngayon po, ang status nito ay tapos na umano yung phase 1. Magkano na ang ginasta ng gobyerno?
Yung pong halaga ng phase 1, yun po yung 21.5, more or less, Manong Ted. So 21.5 million na ngayon po ay binahayan na ng mga halaman itong 21 million na ito. Saan po nanggaling ang pondong ito from DOH? Anong particular po na programa? So yung ating pondo po yan, yung Health Facilities Enhancement Program, yan po yung ating pinanggagalingan ng lahat ng capital outlay na ginagamit para sa pagpapatayo or sa pagkukumpuni or sa pagbili ng equipment. Okay. Ang paraang nangyari ho dito, yung pera ng DOH by way of Memorandum of Agreement ay ibinaba, I think transfer yung technical term, transfer dun sa local government unit covered by MOA. Tapos ang nag-bid out sa mga contractor, isang ating Marikina City Government na po. Okay, sige po. Yun po ang klaro. Meron nga itong MOA and then yung LGU ang siyang in charge doon sa bidding ng naturang proyekto. Sino pong contractor? Hindi ko kabisado, Manong Ted, kasi andun po sa listahan pero nasa records po yun. Okay. And then, sino ang proponent nito? Yan ang hindi ko alam. Actually, nung nagkakaroon nga rin kami ng conference briefing bago kami pumunta dun sa site for inspection, ang paulit-ulit nga namin tinatanong yung ating mga staff, ang sabi nila, nung panahon na yon, lumabas na lang dun sa GAA na meron na ngang funding for Concepcion Super Health Center. Kahit na dun sa original planning, at saka yung halaga ay nasa ganong halaga, nasa 21, binavalidate pa namin yung numbers Kahit na ang alam nga namin is sa halagang 15 million or even less, kaya na. Sorry, hindi pala 15, 12 million yung medium health center, kaya na. Okay, so nangangahulugan po kasi ang DOH mismo, di ba kayo mismo meron na kayong listahan na inilalagay sa NEP nitong mga health facilities na ito? Opo, meron mo kasing mga stages yan so para maintindihan rin ng ating mga kapatid na nakikinig. Sa simula ng taon, as early as mga March or April, magba-budget call na po ang ating Department of Budget and Management. Ibig sasabihin ano ang listahan ng bibilhin sa palengke. So lalabas na ngayon yung listahan, bibili ako ng ganito, A, B, C, ang halaga ay 15, 20, 30 million and so on and so forth. Okay. Sinasabit po yan sa DBM tapos magkakaroon ng technical vetting and then lalabas po yung mga bandang June, July or August, sasakto yan sa SONA, lumalabas po yung National Expenditure Program or yung NEP na naririnig natin. Okay. Tapos yung NEP, isasalang yun sa ating Kamara de Representantes and after 1 or 2 months of hearing, lalabas na po yung General Appropriations Bill and then after that, yung Senado, saka lang magiging BICAM, tapos lalabas na yung General Appropriations Act kapag napirmahan na ng Presidente. Nakita nilang namin po siya, yun sa na siya. So far, yung datos na hawak namin, nakita namin siya doon sa ating General Appropriations Act. So nangangahulugan po na wala ito sa original na listahan ng DOH noong 2021. Tama po ba? Wala sa listahan po ng inyong iminumungkahi na magtayo ng health facility na nagkaroon na lang ng insertion? Yan so far yung sinabi po ng ating mga tauhan, Manong Ted. Pero syempre nag-iingat na nga kami kasi parang parang sa English na buksan na yung can of worms, di ba? So parang teka muna, nagkakabistuhan na kung sino man mabibisto dito. So gusto namin lahat ng datos ay maayos na, lalo na't haharap na kami bukas. Si Secretary Ted ay naimbitahan na dun sa ating Independent Commission for Infrastructure. So dun po namin ibibigay, I'm sure may mga legal processes po yan. So bago humarap, kailangan lahat ng datos ay talagang pulido na at pag sinabing pulido, hindi dinoktor, ibig sabihin verified. Oo. Sinasabi hindi daw nga po ito dumaan sa DOH Regional Office. Sa ngayon po ba tinitignan nyo na kung gaano kadaming mga super health centers ang ganito rin yung kaso? Sabi nga DJ sa kahapon ni Sected, mukhang mapapagod tayo dito kasi meron pang 296 na kailangan tignan kung tama ba yung status. Kasi nung hinarap sa amin yung listahan ng 297, yun yung total 297, sabi namin, ano ba to? Completed but not operational. Kasi nga sa utak namin mga doktor, ibig sabihin meron na kaming klinika na pupuntahan, natatauhan na lang natin. So sabi naman nung mga staff, opo, completed po yan. Ito nga, nung nag-spot check, dahil nagkataon lang na malapit kasi yung Marikina, walang intent yan na pinili yung Marikina.
malapit kasi siya eh. Yung iba ho kasi, lalayo na ng konti-konti. Pero balak na rin puntahan, no? So parang nagulat kami na nakita teka muna, bakit pundasyon lang to? Sabi niyo sa amin completed. Oo. Tapos sabi ng mga staff, ay kasi face kasi yung completed. Di doon pala nagkamutan na kami ng ulo para sabi namin, teka nga muna, magkalinawan tayo. Sa utak ng doktor, kapag sinabing completed, pwede na naming pasukin at tayuan ng klinika. Hindi na dapat kami nagtitingin ng ano to, bakit pundasyon lang. ASEC, ngayon nyo isasubmit sa ICI yung listahan Bukas daw. nitong... Oo. Bukas po ba? Bukas Okay, na sige, umaga. ganito. Meron Okay. kami nakaschedule po. Okay, sige ganito. 297 in total, kasama itong Marikina. So yung 297 na iyan, vetted na yan, verified na yan, at inyong ihaharap ang mga dokumento at impormasyon bukas. Diyan kami nahihirapan, Manong Ted, kasi as of the weekend, akala nga namin vetted na at ready na kaming manumpa at sabihan na vetted to. Pero ngayon nga nag-spot check kami out of due diligence, biglang bulaga. Ito pala yung ibig sabihin ng completed. So mismo ang secretary, hindi siya comfortable na, balak namin within today, no, i-update namin yung listahan, talaga magtatawagan. Balak pa nga, baka mag-video call na parang, sige nga, mag-random audit nga tayo dito, pakita nyo sa amin ibig sabihin ng completed. Sige. Para pagharap dun sa commission, talagang more or less sigurado, subject to further investigation. So mukha pong hindi pa kayo preparado for tomorrow kasi 297 ito kasama na yung Marikina dito. Nationwide ito, di po ba? Sa lahat ng regions ito. So, paano ngayon yun? Haharap kayo bukas tapos hindi pa ho kumpirmado ano ba talagang actual status nitong mga health facilities na ito? In good faith, Manong Ted, haharap pa rin po kami. Hindi ibig sabihin na hindi kompleto yung verification na hindi haharap. Okay. At ang sabi nga ni Sec Ted, ang posture niya dito is ayaw niyang manise. Ang goal lang niya is paanda rin, gawing operational yung mga non-operational. And we will be very cooperative. We will accept help or we will supply the needed data from the experts in investigation, which is the ICI. Kaya haharap pa rin po kami. Okay, ito hong 297 na ito, meron na ba kayong ngayon informasyon? Ilan dito ang small, ilan ang medium, ilan ang large? Ang hirap, Manong Ted, dahil dito nga sa kaso ng Concepcion 2 sa Super Health Center sa Marikina, kung tutuusin, on paper ay medium siya. So siguro kaya nating gawin na magka-classify kami. Sabihin nila natin as legislated on paper. Pero in actuality, yun yung subject to verification kasi nung nakita nga namin kahapon, at least dun sa naratibo, mukhang maliit na hospital yung ginagawa 4 floors plus roof deck, no? So sabi namin, teka muna, mukhang hindi na yata Super Health Center to, mukhang infirmary na yata to Okay, sige po. So, kung ang inyo pong paraan sa DOH ay MOA with LGU, bukas po pagharap ninyo, ilan na ang inyong hawak na mga dokumento ng MOA na ito at kung sino ang kanilang mga pinagbigyan po ng kontrata o winning contractors? Wala pa rin. Yung eksaktong numero, Manong Ted, nagbabago-bago. Pero I'm pretty sure meron kong mga sample. Actually, pinakuha ni Sec Ted yan. Mga sample ng mga MOA through the years. Simula noong 2021 na hanggang sa kasalukuyan. Kasi nga, nakakita namin na hindi naman kaagad lumabas sa special provision ng General Appropriations Act yung practice na cut-off na 5 million. So, pati yan parang sabi namin, masalimuot talaga itong nakita natin kasi in good faith, inassume lang umaandar, biglang ang dami palang detalye. Oo, ASEC, kahit hindi lahat, dun sa mga nasisilip nyo na contractors dito sa 297 Super Health Centers, meron ba kasama dun sa inilabas sa top 15 contractors ni Pangulong Bongbong? Magandang tanong yan, DJ siya. Isa yan sa mga talagang na-random na namin, parang tiligin namin listahan. Meron bang familiar dito dun sa top 15 flood control contractors? So far, wala. Pero again, kaya maingat rin ako sa pananalita ko, hindi ko maitaga sa bato dahil kailangan pang i-verify. Okay, sige. So, will you make it public ang inyo pong paghaharap nito pong mga informasyon sa ICI bukas? Pagkatapos nyo maibigay, will you make it public? Subject to of course, the policy, whatever the prevailing policy of the ICI is, haharap po kami doon. Pero minarapat na nga rin po namin na itong sa Marikina ay isang sample. Kumbaga, to make it transparent, kasi sabi nga namin, we have to abide by the investigative process of the ICI. Okay, sige po. Sir, pahabol lang po ito, no? Kasi nga meron yata kayo importante mga meeting pa. Ito pong nakapanayam namin kahapon si Speaker Bo GD, no?
Yun daw MAIF, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program, no? Sabi niya, ibinibigay sa DOH yan, yung pondong yan. Walang kinalaman ang mga congressman dyan, mga politiko. Hindi na kinakailangan pa ng referral letter, no? O guarantee letter from the politician. Totoo ba yon? Opo, ang execution po, yun yung ibig sabihin yun, yung budget execution talaga binibigay sa DOH. Kaya nga po Manong Ted, tuwing sinasabi, di ba nagtataka ho kami at ako na rin mismo yung nagsasalita officially na parang bakit sinasabi ng congressman na hindi namin binabayaran yung kanilang mga guarantee letter? Sa batas nga ho, bawal ang guarantee letter, ang implementing agency po is the Department of Health. Ayun. So, pwede ho bang kung ako po ay taga isang lalawigan at pupunta ako halimbawa ng heart center, saan ako lalapit para makakuha ako ng benepisyo sa MAIF na ito na hindi na ako dadaan kay congressman o kay senator? Kung kayo po ay nasa DOH Hospital, matik po yan dahil ang DOH Hospital, doon pa lang sa billing, kaya nga lumabas yung programang bayad na bill mo, zero balance sa billing, pwede namin pagkunan yung MAIF para doon ho sa zero balance. Kung kayo naman po ay nasa LGU o kaya sa private hospital, ang puntahan po ninyo is yung registered social worker. Usually, ang tawag nila dyan is yung medical social worker or yung social worker na nasa loob ng hospital kasi yun po, lisensyado ng PRC, siya na ho yung mag-i-evaluate. Okay, so nga pala ang heart center po kasi hindi DOH hospital. So kapag po mga specialty hospitals gaya po ng lung center, heart center o maging ang kasama ba dito hindi kasama ang PGH, ang orthopedic ba kasama sa inyo, mga ganon, kapag gusto namin mag-avail ng MAIF, may mga MAIF din ba sila? Yung apat na GOCC hospital, si kidney saka si PCMC, sila po ay tinatawag na GOCC. Meron hong affiliation yan sa DOH. Medyo mahabang usapan lang. Pero basically, ang board of trustees niyan is DOH pa rin. Hindi lang sila directly under the DOH. Si PGH ay under UP. So hindi yan DOH. Pero lahat sila ay meron pong MAIF. Sige. So kung sakasakali po ba at ako naman ay dumaan pa rin kay congressman, humingi ako ng guarantee letter, anong effect noon kung pupunta ako sa mga DOH hospital o maging dito po sa Heart Center o Kidney Institute? Ang nangyayari po dyan, parang yung ginagawa po ng DSWD, we look at them as referral letters. Hindi naman ho kasi pwedeng pagbawalan ng referral. Ibig sabihin, sumasangguni, humihingi ng tulong sa Department of Health. Ganun po yun. Pero yung konsepto na guarantee, na kesyo sinabi ni Kong o ni Sen na ginarantiyahan ko yan at sa ngalan ng aking opisina ay magkakaroon ng ganyang bayad, yun po bawal sa batas ayon sa desisyon ng Supreme Court sa Belhica versus Executive Secretary 2013 case. So kumbaga, yung guarantee letter may halaga, di ba? 300,000 nakalagay doon. Hindi invalid yon, technically invalid yon. Oo, kasi bawal nga po sa batas. Kaya yung sinabi ko sa Supreme Court decision. Ang may operational po isang DOH, hindi po ang lehislatura. Bawal po ang post-budget, post-enactment interference. Nakalagay sa Supreme Court decision. Okay, pero meron pong mga senador o congressman na naglalaan ng kanilang alokasyon, no, na pondo sa mga ospital ng gobyerno, di ba? Opo, yan po yan yung practice na kami po ay humihingi rin ng tulong at na kami nga po ay nagagalak na si Speaker Bogie D. Ganon din yung perspective niya. Nung nakamiting namin siya kasama sa Secretary Ted, sabi niya hindi yan dapat pinapakailaman ng legislators. So in that sense, kami may kumpiyansa ngayon na hindi talaga dapat taga-guarantee letter. Hindi, yung sistema ng bawat isang kongresista, kasi meron silang alokasyon sa mga DPWH and DOH. Ito yung kalakaran Naglalagay sila ng pondo sa particular na ospital. Pag sila nag-refer ng constituent nila, sila naggumagawa nitong guarantee letter at doon binabawas umano yun sa pondong inilagay doon ng mambabatas. Nangyayari ba yon?
Naririnig rin po namin yan, yung mga ganyang usapin Manong Ted, pero at least in so far as the DOH is concerned, hindi ho namin dapat ini-execute yan. At kung merong mang ganyan nangyayari ay isang subject matter of investigation nila yan. Kasi malinaw ang batas, malinaw ang polisiya, ang MAIFIP ay isang line item na kasama sa budget once enacted for implementation na ng executive agency without legislator interference. Oo, ASEC, siguro dapat i-check natin maigi kung napapatupad yan on the ground, no? Kasi ang sumbong talaga ng mga tao. Hindi Guarantee nila letter ka magamit muna. yung Hindi. MAIF without the guarantee Oo. letter. Last na lang po. Sige. Last time kausap po namin yung grupong Social Watch PH. Ang sinasabi din nila, hindi raw malinaw kung sino ang nakakatanggap talaga o saan napupunta yung pondo ng MAIF. Meron po ba tayong clear list simula nung nag-start to kung sino-sino ang nabigyan? Kasi may study na ginawa na sinasabi, yung mas may pera pa daw ang nabibigyan nito o yung mga close daw sa congressman o senador. Kaya pong tukuyin kasi ano po yan may accountability yan may liquidation yan. So alam ko po na merong actually I have personally seen yung mga disbursements ng MAIFIP dahil dumadaan din po yung mga higher amounts sa Office of the Secretary. Nakikita namin yan. At mahigpit kami. Kailangan naka-attach yung medical abstract. Kailangan totoong tao yan. So meron po yung listahan. Baka ang ibig sabihin lang ng Social Watch is hindi siya readily accessible na parang database. Ang difficulty ho kasi dyan, personal information para gumawa ka ng analysis tungkol dun sa mayaman ba o mahirap, kailangan mo tukuyin kung sino. And maybe we can discuss with them ano yung pwedeng ibigay, ano yung medyo mahihirapan tayo because of data privacy. Okay, sige po. So, ASEC, tatawag kami ulit dito po sa inyong report sa ICI na ito. Kung ito po pwede pong isa publiko para lang ho sa transparency na yan po naman po ang sigaw ngayon ng bayan. Opo.